panahon ngayong umaga po ng October 2, 2024 na kung saan sa ngayon po ay patuloy pa rin natin na binabantayan ang Super Typhoon Julian na mayroon pong international name na Kraton na sa ngayon ay nasa labas na po ng ating area of responsibility at nananatili pa rin na napakalakas po itong bagyo at tinagurian itong pinakamalakas na bagyo sa buong mundo ngayong taon po ng 2024 sa kasalukuyan at taglay ang lakas ng hangin na maabot pa rin ngayon sa 220 kilometers per hour habang nasa layo po ng 269 km northwest ng Itbayat, Batanes. Kumikilos po yan, palayo na po dito sa ating bansa pero nagbabanta na muling kikilos yan pabalik para curve dito sa loob ng ating area of responsibility pero pataas pa rin at nagbabanta na mag-landfall mamayang gabi dyan sa may Taiwan at posibleng bukas pa ng gabi yan makakalabas sa ating area of responsibility. At pagkatapos ng bagyong si Julian ay unti-unti na po natin na mararamdaman ang malamig na simoy ng mahinang bugso ng hanging amihan o yung tinatawag po natin na northeasterly surface wind flow. Nasa transition period na po tayo ng amihan season at sa ating long range forecast, wala naman pong bagyo na nakikita na tatawid dito sa ating bansa sa susunod na 2 linggo pero posible pa rin ang pamumuo ng mga sama ng panahon sa silangan ng ating bansa at ang development po ng mga yan ang ating babantayan. At sa lagay ng ating panahon, ngayong madaling araw ay maayos naman po ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa pero may tsansa pa rin ng mga isolated rains, dulot pa rin ng bagyo sa may Batanes, Babuyan Islands at ilang bahagi ng Ilocos Region, maging po sa ilang bahagi ng Pangasinan. At mamaya po ay sisikat na ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa, mainit at maalinsangan ang panahon pero dahil sa bagyo ay may tsansa pa rin ng maulap na kalangitan with isolated rain sa ilang bahagi po ng extreme northern Luzon at Ilocos. Maulap rin ang kalangitan with isolated rain sa ilang bahagi po ng Palawan. At mamayang hapon, generally fair weather pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa, maliban lamang po sa mga tsansa ng maulap na kalangitan with isolated rain sa ilang bahagi. At sa atin naman pong mga baybayin, iwasan na muna natin ang papalaot po sa mga baybayin ng mga isla ng extreme northern Luzon at northern seaboard ng Cagayan, maging po sa seaboard ng Ilocos Norte at Ilocos Sur dahil ang mga alon po dyan ay posibleng aabot pa rin po hanggang sa 3 to 6 meters height kaya hanggat maaari ay iwasan na po muna natin ang papalaot dyan po sa mga may kulay pula para po mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan.